the family must be our first ministry. Amen. Kasi napakalaga ng pamilya. No. Kaya dito po sa ating binasa ay makita natin yung dalawang klaseng pamilya. Dalawang klaseng tao na nagtayo ng tahanan. No? At ito po ating binasa is a metaphor. No? Metaphor. No? Kaya nga sabi diyan, ito ay isang talinhaga. No? Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, whosoever heareth this saying of mine and doeth them. No? Dapat mapakinggan natin ito ng maigi, maunawa natin ng maigi. At gagawin natin maging sa pagtayo ng ating tahanan. No? Dito po ay pinakita ng Panginoon ang isang metaphor or paghahambing. No? Yan po. This is a figurative speech, no? Figurative speech, no? Na isang halimbawa ng Panginoon, no? Na mayroong dalawang bagay, no? Na inahambing natin, no? Na may isang katangian at isa lang ang diwa, no? Isa ang application, no? Na ma-apply natin sa ating pamilya, sa ating buhay. Yan, ma-apply natin. Kaya makita natin, katulad nito sa ating binasa, ito ay hinambing ng Panginoon. Ang pagtayo ng tahanan, building a house, no? Is a building family, no? Building family, no? Sa pagtayo ng pamilya ay hinambing ng Panginoon sa na may dalawang klaseng pagtayo. May dalawang pamilya na itinayo, no? Na ating makita, no? Nalintulad niya ito sa dalawang pamilya. Dalawang klaseng pamilya rito na itinayo. Pero magkaiba ang resulta. Magkaiba ang resulta. 'Yon. So makita natin dalawang pamilya na nagtayo. Sabi niya sa verse 24, I will liken unto him a wise man, no? Ay tinatawag ito ng salita ng Diyos na wise man, matalino, no? Marunong, no? Sa pagtayo ng tahanan, no? Naging wise builder, no? Kaya maganda sa pagtayo ng pamilya ay kailangan natin ng wisdom. At tayo ay maging wise builder, no? Because wisdom, sabi ng Proverbs, buildeth the house. No? Buildeth the house. No? So makita natin, sa ating binasa, ang isang marunong, matalino na builder, the wise builder, ay nagtayo ng tahanan sa ibabaw ng bato. Ang sabi diyan, no? He built his house upon the rock. Yan. Sa ibabaw ng bato, nagtayo ang isang lalaking ito ng kanyang tahanan. No? At umulan at malakas na hangin at binagyo. Ano? Signal number 5. Ang tahanan ay hindi natitinag. No? Ang tahanan ay hindi nagiba. Ang tahanan hindi nasira. Amen. Sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato, matibay na bato. Amen. Ang pangalawa, tawag sa kanya, the foolish builder. Yung taong hangal. Taong mangmang, sabi rito sa Tagalog. Na bakit tinawag na foolish builder? Nagtayo siya, no? No? Ng tahanan. Saan?
Saan siya nagtayo? Sa buhangin. No? Nagtayo siya ng tahanan sa buhangin. Umulan na malakas na hangin. Bumaha. Ano ang nangyari sa tahanan? Sa ating binasa. Sa verse 25. And the rain descended upon the house. It fell. Amen. It fell, and great was full of it. Matindi po ang pagkasira ng tahanang ito. Kaya tawag sa kanya, the foolish builder. The foolish man. Foolish builder. Amen. So makita natin, yung pangalawa, tinayo sa buhangin. Dumating ang ulan, baha, bagyo. Ayon, nasira, bumagsak, at tuluyan nawasak. Amen. Ganun po ang nangyayari sa dalawang pamilya, hinalintulad ng Panginoon, na nagtayo ng tahanan, yung isa na wasak, yung isa na natili, kapatid. No? Kaya yun, makita natin sa pagtayo ng tahanan ng pamilya, makita natin ang dalawang klaseng pamilya na nagtayo. Pareho sila nagtayo, pero magkaiba ang resulta. Yan. Magkaiba ang nangyari sa pamilya. No? So ano makita natin? Pag itinayo natin ang ating tahanan sa matibay na bato, hindi yan basta-basta magigiba. Amen. Yan. Yung isa, tinayo sa buhangin, mahina, dumating ang unos. No, sa buhay ng pamilya, dumating ang mga pagsubok, nasira ang pamilya, natuluyan nawasak ang pamilya. Kaya mahalaga ang pagtayo ng tahanan. Amen. Kaya nga mahalaga ang ating pamilya ay una nating ministry. No? Family is my first ministry. Kasi mahalaga ang pamilya, kapatid. No? So makita natin, paano natin i-build ang ating pamilya, building our family, para maging matibay ang bawat pamilya, ating mga anak. Sa una, makita natin, paano maging matibay, no, ang ating pamilya. No? Ang sabi diyan, sa ating binasa, itayo sa matibay na bato. Ang bato, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa number 1, ang pamilya, isang pamilya, ay mayroong panampalataya sa Diyos. The family, in building family, we need faith in God. Oo. Simple lang, faith in God. No? Ang pamilya na may panampalataya sa Panginoon. No? Dito po sa ating kwento ng Panginoon, this is a figurative speech. May dalawang pamilya na nagtayo sa ibabaw, yung isa sa ibabaw ng bato, at dumating ang bagyo sa kanyang buhay. Hindi basta-basta nagiba. No? Kaya sabi diyan, no, sa ating binasa, whosoever heareth the saying of mine and doeth them. No? Pag gawin natin ito, sabi niya, I will like him unto him, wise man which built his house upon the rock. So ano makita natin? The rock is figurative of the Lord Jesus Christ. No? Jesus Christ, the rock is Jesus Christ. Ibig sabihin, kapatid, ang matibay na pamilya ay mayroong Panginoong Hesukristo. Amen. Ang pamilya na may panampalataya sa Panginoon. Amen. Yan ang matibay na pamilya. Kahit anong pagsubok, problema sa buhay, kapatid, sa buhay pamilya, ang pamilya ay nananatili na matibay kahit anong bagyo na darating sa pamilya at mga anak. Manatili ang isang pamilya. Kung ang pamilya ay itinayo kasama si Kristo. Amen. Kasama si Kristo. Pamilya na may panampalataya kay Kristo.
Kaya kapatid, no? Makita natin ang isang matalinong lalaki na nagtayo ng tahanan ay itinayo niya ang kanyang pamilya na may panampalataya kay Kristo. Kaya kapag may panampalataya kay Kristo, kahit anumang pagsubok na darating sa pamilya, no kapatid, no? Ang pamilya na yan ay maging matibay. Oo, matibay pagkasama mo si Kristo sa iyong pamilya. Amen? Kaya kapag ang pamilya hindi nakatayo sa panampalataya kay Kristo, ay katulad ito ng itinayo natin ating pamilya sa isang buhangin. Oo. Ang buhangin ay larawan ng sanlibutan. Amen? Kaya ang pamilya na walang Diyos, walang pananampalataya, darating ang pagsubok. Darating ang problema, kapatid. Ang pamilya. Anong mangyari sa pamilya? Watak-watak ang pamilya. Sira-sira ang pamilya. At tuluyang mawasak ang pamilya, kapatid. Pag ang pamilya walang Panginoon, kapatid, sigurado ang pamilya sira. Amen. Mga anak, masisira ang kanilang buhay kung walang Kristo ang isang pamilya. Pag ang pamilya hindi sila manampalataya, hindi lahat ligtas, kapatid. No? Kawawa ang ating pamilya. Sabi ng Matthew 7:21, not everyone said unto me, Lord, Lord, can enter into the kingdom of God, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Oh, not everyone. Amen? Hindi lahat nakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Nakakalungkot ang isang pamilya, no? Na hindi lahat ligtas, hindi lahat patungo sa langit, hindi lahat nakapasok sa kaharian ng Diyos. Nakakalungkot, kapatid. Kaya nga, our first ministry, kapatid, ang una, ang ating pamilya. Amen. Na ang bawat pamilya dapat ay lahat mananampalataya. Amen? Manampalataya. Oo, manampalataya. Kasi kapit, kahit anong yaman ng pamilya, kahit maraming ari-arian, maraming pera, pag walang Kristo, ang pamilya, isang araw ang pamilya, sira. Amen. Wasak ang pamilya, kapatid. Kaya kailangan si Kristo sa bawat pamilya. Amen. Katulad ng isang talinaga na ito, na isang lalaki nagtayo, na wala si Kristo, nawasak ang kanyang tahanan. Yung isa, tinayo niya kasama si Kristo. Kaya naging matibay ang kanilang ang kanilang pamilya kahit may mga pagsubok, problema. No? Dahil kasama nila ang Panginoon, na natili ang kanilang tahanan, intact, may banding ang kanilang pamilya. Amen? Kaya malaga, ang pagtayo ng pamilya, kailangan nasa matibay na pundasyon, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang pamilya have faith in God. Amen? Tingnan natin sa 1 Corinthians 3 verse 10 and 11. Ang sabi niya, 1 Corinthians 3 verse 10. According to the grace of God, which is given unto me, as wise builder, I have laid upon the foundation, another buildeth therein, but let every man take heed how he buildeth thereupon. Take heed. Ibig sabihin, be careful in building our family. Amen. Take heed. No? Maging maingat tayo sa pagtayo ng ating pamilya. See to it na ating pamilya ay itinayo natin sa matibay na bato. Walang iba kundi si Kristo. Dapat ang pamilya may Kristo sa puso. Amen. Pag walang Kristo, kahit anong
yaman ng pamilya, kapatid, isang araw, ang pamilyang yan, mawasak, masira. Dahil wala si Kristo, kapatid. Kaya makita natin, kailangan mayroong panampalataya. No? Kasi kung wala si Kristo, o baka si Kristo ay hindi na malaga sa pamilya, at pinabayaan na natin ating pamilya sa panampalataya, mamulat na lang tayo, isang araw ang ating pamilya ay sira na ating pamilya. Amen? Kaya kapatid, sa verse 11, no other foundation can lay that is laid, which is the Lord Jesus Christ. Wala nang matibay na pundasyon sa ating pagtayo, sa ating pamilya. Walang iba kundi ang pundasyon natin. Walang iba kundi si Kristo. At doon ang isang pamilya magtiwala lang kay Kristo. Doon sa kanyang pamilya, kapatid. Ang pamilya niyan, kahit anong pagsubok, manatili ang matibay. Amen. Manatili ang matibay, kapatid. Ang ating pamilya. Kaya, dapat ang una nating ministry ay ating pamilya. Namadala natin sila sa Panginoon. Amen. At sila ay mayroong panampalataya sa Panginoon kung ang bawat miyembro ay manampalataya sa Panginoon, kapatid. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Ang sabi diyan sa Psalm 127 verse 1, kaya nga ang pamilya, yan ang una nating i-ministry. Amen. Yan ang una nating i-disciple ang ating pamilya. Ang sabi ng Psalm 127 verse 1, lagi nating binabasa ito. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord build the house. Amen. Dapat si Kristo, no, ang kasama natin sa ating tahanan, sa pagtayo ng tahanan. Kapatid, dapat si Kristo ang magtayo ng ating tahanan. Amen. Ang sabi diyan, they labor in vain that build it. Maliban ang Panginoon ang magtayo ng tahanan. Ibig sabihin, pag wala si Kristo sa pamilya, ang pamilya niyan ay walang kabuluhan. Ang pamilya ay sayang, kapatid. Kung wala si Kristo, kapatid. Sayang. Sabi ng Psalm 27, verse 1. Tingnan natin, basahin natin. May verse 2. Psalm 127. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat bread of sorrow, who gave it beloved sleep. It is vain for you to rise up early. Amen. Ano makita natin, kapatid? Kung wala si Kristo, it is vain for you to rise up early in the morning. Amen. Gigising ka ng umaga para ano? Magtrabaho para sa pamilya. Amen. Ano pa ang sunod? You sit up late, uwi ka, gabi na rin. Amen. You eat bread of sorrow. Amen. Parang hindi ka na makakain sa tamang oras dahil sa trabaho. Para ano? Sa pamilya. He gave it his beloved sleep. Kulang ka na sa tulog. Hindi ka na natutulog. Yung gabi, ginagawa mong araw. Oo. Yung araw, ginagawa mong gabi. Oo. Sa pagsisikap, sa pagsisipag, hindi masama magsipag, dapat lang magsipag at magsikap. Pero pag wala ang Diyos sa pagtayo ng pamilya, sayang ang ating pinagpaguran, pinagsikapan, pinagtiisan. Lahat, sabi ng Bible, sayang. Amen. Lahat ng pagsisikap, pagpupuyat, kaya tayo nagtrabaho para sa pamilya, kaya tayo nagninegosyo para sa pamilya. Tanda natin ang pamilya na walang panampalataya kay Kristo. At doon lang natin palakihin ang mga anak natin, pamilya natin, doon sa material na mga bagay, kapatid. Kung wala silang panampalataya kay Kristo, ano ang mangyari sa ating pamilya, kapatid? No? Sayang, vain, walang kabuluhan. Sayang.
Ang lahat ng ating kayamanan, pagsisikap, pagpupuyat, pagsisipag, sayang yan kapatid, pag wala si Kristo sa puso nating kapatid. Oo. Wala si Kristo, walang panampalataya kapatid. Kaya malaga ang panampalataya sa bawat pamilya. Kailangan ang pamilya ay mga mananampalataya, mga kapatid. Amen? Yung sabi dyan, faith in God. No? Tingnan natin sa Matthew 17:20. And Jesus said, Matthew 17:20, and Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall be removed, and nothing shall be impossible unto you. Ibig sabihin kapatid, kung ang pamilya may panampalataya kay Kristo, no? Anumang bundok ng pagsubok, problema sa pamilya, dahil ang pamilya ay mayroong pananampalataya, sabi ng Panginoon, kahit kasing liit lang ng butil ng mustasa, ang panampalataya ng isang pamilya, ay ang mga imposible ay maging posible. Kaya walang imposible, kapatid. No? Pag kasama natin ang Panginoon. Amen? Kaya nga sabi diyan, and nothing shall be impossible unto you. Amen? Eh kung wala ang Panginoon sa ating pamilya, hirap. Amen? Mahirapan tayo. Pero pagkasama natin ang Panginoon, kahit parang imposible, maging posible pagkasama mo ang Panginoon. Oo. Yan po, makita natin kapatid, no? Kaya ang tanong, ang pamilya ba natin ay mga mananampalataya na? Kung hindi pa, kapatid, yan ang una nating ilagay sa prayer list at ipanalangin natin sila sa Panginoon. Na isang araw, sila ay magkaroon din ng panampalataya sa Panginoon. Oo. Yan ang una nating ministry. Kasi nakakalungkot tayo mag-enjoy isang araw sa langit. Ay paano naman ang mga miyembro nating pamilya? Saan sila patungo? Pag hindi sila kasama sa langit, sila pupunta sa impyerno. Amen. Kaya kapatid, kahit anong yaman, sabi ng Mark 8:36, for what shall a profit a man if he shall gain the whole world and lost your own soul, and lost your own family? Ano ang pakinabang ng yaman natin kung ating pamilya masisira, mawala, hindi natin kasama sa panampalataya sa Panginoon? Amen. Kaya kapatid, ang kailangan in building family, ang kailangan have faith in God. Dapat mananampalataya. Sabi ng Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Amen? Di ba napaganda, no? Na ang pamilya, lahat ligtas. Lahat kasama, membro ng pamilya ng Diyos. Amen? Kasi ang buhay natin dito sa lupa, temporary lang. Eh kung makasama mo sila, may panampalataya sila, hanggang langit makasama, hanggang eternity, makasama mo ang iyong pamilya. Amen? Kaya ngayon pa lang, iyakan na natin sila. Amen? Huwag na tayong iiyak pag namatay na. Kailangan ngayon pa lamang, iyakan natin sila sa panalangin. They that sow and tears shall reap in joy. Amen? Kaya idulog natin sila sa Diyos na isang araw sila maligtas at makilala sa Panginoon. Amen. Yan po. Ang una, faith in God. Number two, sa pagtayo ng tahanan, kailangan, kapatid, ang isang pamilya founded in the Word of God. Founded in the Word of God. Mayroong salita ng Diyos. Ang pamilya, kapatid, no, aligned in biblical truth, implanted in the heart. Ang pamilya, kapatid, no, ay may salita ng Diyos.
may sinusundan na salita ng Diyos. May standard ang ating pamilya. Walang iba kundi salita ng Diyos. Kung walang salita ng Diyos ang ating pamilya, hindi naka-implant ang Word of God sa puso ng ating pamilya, sa ating mga anak, ang ating pamilya, ang ating mga anak, maliligaw sila kung walang salita ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi ng Psalm 119, verse 1, Blessed is He. Yan natin muna. Psalm 119, verse 1. Hindi ko ma-memorize. verse 1. Blessed are undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Who walk in the law of the Lord. Blessed are undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Mayroong salita ng Diyos ang bawat pamilya. Para ano? Para hindi sila maligaw, undefiled in the way, hindi sila maligaw ng daan. Amen. Pag walang salita ng Diyos, ang ating mga anak maliligaw. Amen. Mas maganda ang ating mga anak nasa simbahan kaysa isang araw pag walang salita ng Diyos. Ang ating mga anak, matagpuan natin yan isang araw. Doon na yan sa kulungan. Amen. Katulad dyan sa jail ng Imus. Doon pa sa kabila. 18 years old, eksakto ang araw, birthday niya. Doon siya sa loob ng kulungan. At ang sabi ko, ikaw ang pinakabata rito sa loob. Ilang taon ka na? 18 years old. Sabi ko, kailan ka nag-18? Sabi niya, ngayong araw, birthday ko. Ba, nag-birthday sa loob ng kulungan. Amen. Bakit? Ang sabi niya, kung nakarinig ako ng salita ng Diyos, hindi ako nakarating sa lugar na ito. Amen. Kaya malaga ang salita ng Diyos sa pamilya kasi ang ating mga anak maligaw, kapatid. Mas maganda dalhin natin sila sa simbahan kaysa isang araw matagpuan mo yan doon sa kulungan. Amen. Mas maganda na makarinig sila ng salita ng Diyos sa simbahan kaysa makarinig sila ng salita ng Diyos doon sa kulungan. Amen. Isa nga, kapon, punta kami ng Indang. Tinignan ko yung jail. Sabi ko, Hepe, ilan yung nakakulong? Sabi niya, Pastor, konti lang. 5 lang. Hindi ko, mababait pala ang mga tao sa Indang. Sa Imos, 42. Hindi ko lang alam kung madagdagan bukas. 42. Amen. Kasi last 2 weeks, ay merong nag-sponsor ng nagpakain sa jail at nagtanong siya kung ilan ang ipe-prepare na lunch, merienda, ay 42. At dinagdagan niya kasi kasama ang mga tao sa labas. Kasama kami, no? Yan po, 42. Imagine. Amen. Bakit nandyan sila? Nawala na ang salita ng Diyos dyan. Tanungin mo sila, bakit ka nandito? Nakarinig ka ba ng salita ng Diyos? Sabi niya, I never heard the Word of God. Amen? Never heard the Word of God. Kaya yan ang dahilan kung bakit tayo may ministry sa City Hall. We preach the gospel every Monday. Meron tayong jail ministry. We preach the gospel. Napakaganda. Sa jail, may awit pa, may gitara pa. Naku, kapatid, no? Pag umawit sila doon, talagang taimtim sa puso. Oo. Ang pag-awit, may kasama pang luha. Sa pag-aawit. Sama kayo. Oo. Habang kumakanta kami, yung iba tumutulo yung luha. Amen. Kasi naalala nila ang Panginoon. Amen. Kaya sabi ko, pag kayo bigyan ng Panginoon ng pagkakataon na kayo lumabas, wag na kayong lumayo sa Panginoon. Kailangan lagi kayong may salita ng Diyos. Amen. Kaya makita natin, kapatid, malaga ang salita ng Diyos sa bawat pamilya. Kapatid.
Kasi ang salita ng Diyos, ito po ang proteksyon ng ating pamilya. Para no? Para mapalayo sila sa kasalanan. Pag wala silang salita ng Diyos, sila ay malapit sa kasalanan. Maligaw sila, sabi ng verse kanina natin binasa. Walk in the law. Pag walang standard, wala silang nilalakaran na salita ng Diyos. No? Walk in the law. Ano yung law? To know what is right and what is wrong. Kung hindi na nila alam ang tama at mali, ang ating mga anak, ating pamilya, maliligaw, masisira, mapahamak ating pamilya. No. Defiled in the way. Bakit? Wala silang law of the Lord. Walang nagpaalala sa kanila, mali yan, ito ang tama, dito ka sa tama, dito ang lugar ng pagpapala. Amen? Ano sabi ng Proverbs 23? Proverbs 23. Proverbs 23:5. Proverbs. Ano nakalagay dyan? Ano nakalagay dyan? 22:3 pala. A prudent man foreseeth evil. Prudent man. May alam sa salita ng Diyos. Ano sabi niya? Foreseeth evil. Alam niya mali. Alam niya kasalanan. Mayroon siyang foresight. Pero pag wala salita ng Diyos, unhideth himself. Iiwas sa kasalanan. But the simple, pass on. Pag walang alam sa salita ng Diyos, walang salita ng Diyos, ano mangyari? Pass on. Gagawin niya. Dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi niya alam na yan pala ay kasalanan na. But the simple, ano simple? Walang alam. Pass on. Gawa lang yan ng gawa. And, ano sabi? Punished. Amen? Makita natin, maparusahan na. Kaya malaga ang salita ng Diyos sa bawat pamilya. Founded in the Word of God, the family must align in the biblical truth and implanted in the heart. Implanted in the heart. Nakatanim, nakabaon sa salita, ang salita ng Diyos sa bawat puso ng ating pamilya. Mahalaga na ang pamilya natin laging may salita ng Diyos, laging makarinig ng salita ng Diyos. Mayroong napapasok na salita ng Diyos sa kanilang puso, mayroong itinanim, implant in the heart. Tingnan natin sa Psalm 119 verse 11. Ang sabi niyan, Psalm 119 verse 11. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Amen? Napakalaga ng salita ng Diyos. Na ma-implant, hid in mine heart. Mabaon. Yung word na hid, ginagamit ang word na hid sa mga treasure. Hid treasure. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos is our hid treasure. Kayamanan. Kayamanan ng isang pamilya na may salita ng Diyos. Kung mayroon mang pinakamayaman na pamilya, ang pamilya na may salita ng Diyos. Because the word that have I hid in mine heart, that I may not sin against thee. May salita ng Diyos na naka-implant sa puso. Para hindi magkasala laban sa Diyos. Amen? Ay kung walang salita ng Diyos, kahit anong yaman, kahit anong luxury car, luxury na tahanan, meron ka kung wala kang salita ng Diyos, ang iyong pamilya, kapatid, ang lahat ng kayamanan na yan, karangyaan na yan, lahat yan, sayang, kapatid. Yan pa ang kayamanan na yan, magdala sa'yo sa kalungkutan. At yung kayamanan na yan, yan pa ang magdala sa'yo sa kulungan. Kaya marami na ngayon, baka magpasko, marami na magpapasko sa kulungan. Anong dahilan? Walang salita ng Diyos. Kaya kung ang bawat miyembro ng pamilya
mayroong Word of God. Hindi tayo basta-basta mapalayo sa Diyos. Hindi tayo basta-basta magkasala laban sa Diyos. Pag ang pamilya walang salita ng Diyos, pag wala sila sa kalooban ng Diyos, isang araw, mawala na rin sila sa simbahan. Pag wala ka sa simbahan, wala ka na rin salita ng Diyos. Isang araw, ginagamit ka ng Panginoon, isang araw, mawala ka na rin sa ministry. Pag unti-unti ka nang lumilihis, hindi ka naka-align sa salita ng Diyos. Wala nang na-implant sa ating puso ng salita ng Diyos. Pag malayo ka na sa salita ng Diyos, malapit ka na sa kasalanan. Malapit ka na sa tukso ng sanlibutan. At isang araw, ang isang pamilya, lalayo na. Magbabackslide na. Pag walang salita ng Diyos. Amen? Magbabackslide na ang pamilya. Anong dahilan? Oo. Hindi dahilan na na-open siya sa simbahan. Oo. Kasi pag may salita ng Diyos ka, hindi ka basta-basta ma-open sa kapatiran. Kasi ang mga kasama natin sa simbahan ay tayo lahat. We are sinner, saved by grace. Hindi perfect. Amen. Kaya doon na lang tayo sa langit, perfect na. Pero pag nandito, ay hindi pa rin perfect. Kaya kailangan natin ng simbahan. Kaya biyaya lamang ng Diyos na ang bawat isa ginagamit ng Panginoon. Amen? Bakit nagbabackslide ang pamilya? Bakit lumalayo sila sa Panginoon? No? Kasi unti-unti sila inaalis ang salita ng Panginoon. Unti-unti nawawala ang salita ng Diyos sa bawat pamilya. Kaya bawat pamilya, huwag nating tigilan. Huwag tayong magsawa sa salita ng Diyos. Para ang pamilya natin maging matibay na pamilya. Lagi tayong nakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? In Psalm 37, verse 31. Psalm 37, verse 31. Kailangan natin ng salita ng Diyos para hindi tayo lumihis sa kasalanan. 37, verse 31. Ano sabi diyan? The law of his God is in his heart. None of his steps shall slide. The law of his God is in his heart. Anong law of God? The word of God. Dapat ilagay lagi sa puso. At isa puso ang salita ng Diyos na ating narinig. Para ano? Para hindi tayo mag-backslide. Nakalagay. His steps shall slide. Ano yung slide? Backslide. Amen. Kaya po, para hindi tayo mag-backslide, kailangan ang salita ng Diyos laging manahan sa puso. Amen. Kaya ang salita ng Diyos, family must align in biblical truth implanted in the heart. Amen. Lagi yan nakapasok ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang salita ng Diyos sa bawat pamilya. Hindi lang tayo nabubuhay sa material na mga bagay. Ang kailangan natin spiritual para sa ating pamilya. Matthew chapter 4 verse 4, a man shall not live by bread alone, but by the word of God that proceeded out from the mouth of God. Amen. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Amen. Na ma-implant sa puso ng bawat pamilya. Kaya nga may preaching ng salita ng Diyos para tumibay ang isang pamilya, kapatid. May preaching of the Word of God. Sabi ng Romans 10:14, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya nandito tayo sa simbahan para ano? Para makapakinig ng salita ng Diyos. Para ang salita ng Diyos makapasok sa ating mga puso. Kapatid, pag may salita ng Diyos tayo sa ating mga puso, anumang pagsubok, problema sa ating buhay, ang pamilya ay matibay, nanatili, kapatid, dahil mayroong salita ng Diyos. Amen. Kaya yun po na nakapasok sa salita ng Diyos. Kaya kailangan, kapatid,
pakinggan natin maigi ang salita ng Diyos at isa puso ang salita ng Diyos at i-apply ang salita ng Diyos. Kaya kailangan natin, kapatid, nandyan sa puso natin. James 1:21. James 1:21. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word of God, which is able to save your soul. Engrafted word of God. Yung word na engrafted, implant the word of God in your heart. I-implant natin ang salita ng Diyos. Ipasok, itanim, ibaon ang salita ng Diyos sa ating mga puso, kapatid. Para which able to save your soul. Not only to save your soul, but to save your family. It's hard a family to survive without the word of God. Pag ang pamilya walang salita ng Diyos, mahirap makasurvive ang mag-asawa, ang pamilya na walang salita ng Diyos. Kaya maganda sa mag-asawa, maganda sa bawat pamilya, mga anak, sama-sama sa simbahan para ang pamilya matibay kahit anong pagsubok. Amen. Yan po, kahit hindi lang natin pinapakinggan ang salita ng Diyos. No? Implant in our heart. No? Imagine ko ng bawat pamilya, may salita ng Diyos. May sinusundan na salita ng Diyos. No? Naka-implant ang salita ng Diyos. Ina-apply, sinusunod ang salita ng Diyos. Ano sabi ng James 1:22? But be ye doers of the word and not hearers, only deceiving your own self. Amen. Makita natin, be a doer of the word. Hindi lang natin pinapakinggan, kundi sinusunod natin ang salita ng Diyos. Pag sinunod mo ang salita ng Diyos, kapatid, sundin mo. No. Meron kang oras para sa pagpakinig ng salita ng Panginoon. Bigyan mo yan ng time ang salita ng Diyos. Amen? Isang tipay natin ang Diyos sa ating buhay. No. Kaya huwag nating pabayaan ang pagtitipon. Sabi ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. Amen? Not forsaking. Huwag nating pabayaan ang pananambahan. Amen? Pag wala tayo sa pananambahan, no, wala tayo sa alignment. Oo. Parang sasakyan, ang sasakyan pag walang alignment, naliligaw, na iba yung daan. Kailangan ipa-align mo yan para dire-diretso makarating tayo sa tamang direksyon. Ganon din ating pamilya, kapatid. Pag naka-align ang pamilya sa salita ng Diyos and implanted by the Word of God, na nakaukit, nakabaon na salita ng Diyos, na ito nakatanim ang salita ng Diyos sa ating pamilya. So, kaisang tipay natin ang araw ng Sunday para yan sa Panginoon. Para yan sa oras natin sa pagtanggap, pagkain ng ating kaluluwa, walang iba kundi salita ng Diyos. The Word of God is our spiritual food. Kaya nandito tayo, kapatid, nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi dyan, we study the Word of God. 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman needed to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Dapat maalam tayo sa salita ng Diyos. Amen? Lamang yung may alam na pamilya na may alam sa salita ng Diyos, kapatid. Ng pamilya na may salita ng Diyos, hindi basta-basta yan maliligaw, hindi yan basta-basta mapahamak pag mayroong salita ng Diyos. Amen? Mayroon tayong sinusundan na salita ng Panginoon. Maganda ang isang pamilya, mayroon tayong sinusundan na salita ng Diyos. Pag mayroon tayong sinusundan na salita ng Diyos, oo, pag sinunod natin ang salita ng Diyos, oo, susunod ka rin sa Panginoon. Tingnan natin sa John 15.
John 15, verse 7. John 15, verse 7. Hindi lang natin narinig ang salita ng Diyos, kundi sundin natin ang salita ng Panginoon. 15:7. If ye abide in me, and my words. Pag sumusunod ka kay Kristo, sumusunod ka rin sa kanyang salita. Hindi pwede na sabihin mo, sumusunod ako kay Kristo. Hindi ako nakalimot kay Kristo, pero hindi ka sumusunod sa kanyang salita. Ang sabi niya, pag sumunod ka sa kanyang salita. Verse 7, 15:7. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will. It shall be done unto you. Amen. Pag sinunod mo ang salita ng Panginoon, no, mangyayari ang mga hinihingi mo sa Panginoon. Mga prayer request mo, ibibigay ng Panginoon. God will grant your prayers, kapatid, pag sumunod ka sa Panginoon. Amen. Ye shall ask what ye will. What ye will. Sundin mo lang ang salita niya at kanyang kalooban. Sigurado, pagpalain ang inyong pamilya. Amen. Kasi yan ang prayer natin. Ipag-pray natin, pagpalain nating pamilya, pagpalain nating trabaho, pagpalain nating negosyo. Yan ating prayer. Amen. Pero pag hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos, hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, ano mangyari, kapatid? Walang mangyayari. Mapapagod lang tayo sa trabaho, magkapagod lang tayo sa negosyo, magpupuyat tayo sa negosyo, pero wala naman nangyayari. Para tayong naglalagay ng tubig sa basket na butas. Na nagpupuyat tayo, nagpapagal, nagpapagod, nagsisipag, walang masama sa pagsisipag, kundi kailangan kung sumusunod ka sa salita ng Panginoon, pagpalain ka ng Panginoon, God will grant your prayer. Ang sabi niyan sa 15 verse 7, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Amen. Mangyayari ang iyong mga hinihingi sa Diyos. Kasi pag hindi natin kasama ang Panginoon sa ating pamilya, nang sabi niya John 15:5, for without me, ye can do nothing. Kaya align our family in the Word of God. Huwag nating ilayo ating pamilya sa salita ng Panginoon. Once na ilayo natin ating pamilya sa salita ng Diyos, maliligaw ating pamilya. Kaya naka-align yan. Dapat implanted in the heart ang salita ng Diyos. At hindi lang implant, sundin, be a doer of the word. Sundin natin ang salita ng Panginoon. Anong resulta? If we build our family in faith in God and founded in the Word of God, anong mangyari sa pamilya? Pag sinod natin yan, ang sabi niya, anything, sabi niya, ye shall ask what you will, it shall be done unto you. Ibe-bless ang isang pamilya na may panampalataya sa Panginoon at founded in the Word of God. Ang number 3, kapatid, number 3, in Psalm 92. Diyan, last na to. Ito ang mangyari sa ating pamilya. Psalm 92, verse 12. Sa pangatlong puntos natin, pagpalain ng ating pamilya. 92 verse 12. Ang sabi diyan, the righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Verse 13. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the court. Flourish. Amen. Ano yung flourish? Pagpapala. Our family become flourish
Oh. Our family become path, flourish, fruitful family. Kapatid, pag ang salita ng Diyos naka-implant at i-apply natin ang salita ng Diyos, our family shall flourish. Blessing, pagpalain ng Panginoon. Ang sabi diyan, nanintulad ng Panginoon diyan, flourish like a palm tree. Yung palm tree, yung niyog. Nakita na kayo ng palm tree, no? 12. The flourish shall like a palm tree. Yung palm tree kasi, kahit matanda na, hindi tumitigil sa pagbubunga. Amen. Yan ang palm tree. Yung palm tree, matibay. Kahit may bagyo, nanatili nakatayo. Marami nang tumba na building, pero ang palm tree, nakatayo pa. Oo. Sumasayaw lang sa bagyo ang palm tree. At tuloy-tuloy ang kanyang pagbunga kahit may bagyo. Ano mang panahon, ang palm tree, walang panahon, laging nagbubunga. Ganon ang Kristiyano. Pag mayroong faith in God, mayroong founded in the Word of God, this family shall flourish like a palm tree. Pagpalain ang pamilya. Tuloy-tuloy ang pagpapala, tuloy-tuloy ang pagbubunga. Amen. At binanggit pa, grow like cedar in Lebanon. Grow. Amen. Pag ang pamilya will grow in the Word of God. Oo. Siyempre, pag nag-grow sa ng salita ng Diyos, makilala niya ang Diyos kung sino ang Diyos. To grow in God and to know God more. Oo. And you will do more for God. And God will bless you more. Yan ang flourish. Ang pamilya natin, i-flourish ng Panginoon. Like cedar in Lebanon. Ang cedar, matibay. Pinakamatibay na kahoy ang cedar in Lebanon. No, wala tayong cedar, pero ang cedar sa Lebanon, no, ay kilalang kahoy, kapatid. Pagdating sa matibay. Oo. Shall flourish. Paano ka mag-flourish? Sabi rito, ng verse 12. In verse 13, those that be planted in the house of the Lord shall flourish. Planted ka. Huwag kang paalis-alis. Yung tanim na laging lilipat-lipat, hindi nagbubunga. Kailangan manatili nakatanim ang isang pamilya sa house of God. Oo. Kaya dapat gusto natin ang pamilya natin pagpalain ng Diyos. Plant your family in the house of God. Stay in the house of God. At doon ka mag-antay na pagpalain ka ng Panginoon. Amen. Sabi ng salita ng Diyos the Lord shall flourish in the court of God. At hindi lang yan, kapatid. Verse 14. And thou shalt still bring forth in old age. Amen. Old age. Bring forth in old age. Amen. Pag nagstay ka talaga sa Panginoon, magstay ka lang sa church na kung saan ka tinanim ng Diyos. Sabi niya, shall still bring forth in old age. Ibibless ka ng Diyos. Amen. Aasenso ka. Amen. Maganda makita mo yung pag-asenso. Pag sa Panginoon ka, magstay. Amen. Magstay ka lang sa Panginoon. Oo. So makita naman natin ang simbahan natin Dahil ang simbahan natin natili sa Panginoon. At doon pinagpala ng Diyos. Kapon may nakausap kaming kagawad.
sabi niya, ano daw siya, ano, pastor siya, pero wala namang simbahan. Sabi niya, yung anak ko, na-encourage ko na magpastor, sabi niya. Ayaw ng anak ko. Sabi ko, bakit? Kasi, pag magpastor ka daw, maghihirap ka. Kaya, yung anak niya ayaw magpastor. Pati siya, ayaw na rin magpastor. Oo, siyang kagawa doon. Oo. So, makita natin, kapatid, sabi ng salita ng Diyos pag nanatili ka lang sa paglilingkod sa Diyos, pagpalain ka ng Panginoon. They shall still bring forth in old age. They shall be fat and flourishing. Diba? Fat and flourishing. Amen? Yung fat. Ibe-bless ka ng Diyos. Amen? Basta magtiwala ka lang sa Panginoon. Oo. The word flourish means blessing. The word fat means blessing. Amen? Oo. Tingnan natin sa Proverbs 28:25. Yan, malapit tayo matapos. Proverbs 28:25. 28:25. He that is proud heart stirreth up strife. But he that putteth his trust in the Lord shall what? Be made fat. Pag nagtiwala ka lang talaga sa Diyos sa kanyang salita. Oo. The Lord shall be made fat. Pagpalain ka ng Panginoon. Amen? Pagpalain ka ng Panginoon. Oo. Pag sundin mo, ilagay mo sa puso mo, at sundin ang napakinggan mo na salita ng Diyos, oo. The Lord shall flourish in the house of the Lord. The Lord shall made fat and fruit in old age. Tuloy-tuloy ang pagpapala. The more na tumatagal ka sa gawain ng Diyos, the more na ikaw pinagpala ng Diyos. Amen. Anong sabi dyan? Pag-isundin lang talaga natin ang salita ng Panginoon. Kasi pag hindi mo sinunod ang Panginoon, mauubos lang yung lakas natin. Maubos lang ang oras natin. Wala pa rin mangyayari sa buhay natin pag hindi natin kasama ang Panginoon. Pag hindi ka sumunod sa Panginoon, mahihirapan ka lang, kapatid. Mahirapan tayo. Tingnan natin. Deuteronomy 28. Verse 1 and 2. And it shall come to pass, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, and to observe to do all his commandments, which I command this day, that the Lord will set thee up above all nations of the earth. Verse 2. And all the blessings shall come to on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord. Pagpakinggan natin ang salita ng Diyos at i-apply natin ang salita ng Diyos, kapatid. Ang sabi diyan, and all the blessings shall come on thee and overtake thee. Overtake, maraming sobrang na pagpapala ng Diyos. Pag may sobra naman, ay ambunan mo naman kami. Amen. Wag mo naman kaming kalimutan pag dumating ka na sa iyong kaharian. Amen. Kasi sabi niya, all the blessing shall come. All the blessing. Kaya ang blessing, hindi lang pera. All lahat. Blessing spiritually. May salita ng Diyos ka. May Diyos ka. Spiritual blessing. Amen. Physical blessing. Malusog ka. Patuloy ka pa rin nag-church. Amen. Pinapagaling ng Diyos ang iyong karamdaman. Amen. Itulog mo lang ng 8 oras. Wala na ang karamdaman mo. Amen. Physical blessing yan. Wala kang sakit. Wala kang cancer. Oo. Wala ka sa ICU. Magkano ang ICU?
35,000 isang araw. Ay kung mga 10 araw ka, wala na. Lalo ka nang magkasakit. Amen? Blessing na wala tayong sakit. Dapat, habang wala ka pang sakit, you must be in the house of God. Amen? Ano pang blessing? Emotional blessing. Amen? Aba, kapatid, kahit may nadumadaan ka sa pagsubok, nandoon pa rin ang kapayapaan. Aba, emotional blessing yan, kapatid. So, mapayapa ka pa rin, masaya ka pa rin, kapatid. Salamat ka sa Panginoon. Amen? Emotional blessing. No, na hindi ka masyadong malungkot kahit wala ka nang sasaingin pag-uwi mo ngayon. Amen? Masaya ka pa rin. Amen? Kahit wala kang pagkain mamaya. Amen? Oo. Marami nag-amen Amen. Alam ba, yung maraming kinakain, yung pang naunang nagkasakit. Yan ang naunang namatay, yung maraming pagkain. Yung kulang sa pagkain, yan pa, matagal pa. Bakit? Walang masyadong taba, walang masyadong cholesterol na kinakain. Amen. Emotional blessing. Social blessing. Amen. Ba, marami kang kaibigan. Amen. Kahit saan ka pupunta, may kaibigan ka. Amen. Oh. Kapon, punta kami sa Indang. Oh. Kilala kami naman doon. Amen. Kahit saan may pupunta, kilala kami. Amen. Social blessing. Amen. Ba, marami nagpamerinda sa amin. Hindi ko, hindi na, wag na. Kasi mayroon pa kaming pupuntahan na isa. Doon na kami magmemerienda. May isa pa kaming pupuntahan. Doon kami magmemerienda na. Pagdating namin doon, sa station, bili kayo ng merienda para kay na pastor. Yan. Answer prayer na. Amen. Sinabi ko na doon magpa-merienda. Pagdating namin, merienda kagad. Kaya salamat sa Panginoon. Maraming blessing ang Diyos. There are blessings that money cannot buy. The last of the blessing is financial blessing. Amen. Financial blessing. Pinakamaliit lang na blessing ng Diyos. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Ang blessing na tayo ay nasa kalooban ng Diyos. Ang blessing na tayo naglilingkod sa Panginoon. Masaya kayo, pamilya, sama-sama sa Panginoon. Amen? Yan po, building our family. What we need is faith in God. Number 2, founded in the Word of God. The family must be aligned in biblical truth and implanted. The Word of God implanted in the heart of every family. Pag yan ang dalawa, ang resulta niyan, the family shall flourish in the house of the Lord. The family shall be made fat. The family must fruitful, masaya, mabunga, pagpapalain ng Panginoon. Pati, amen. Kaya salamat sa Panginoon. Mayroong simbahan para sa ating pamilya. Kaya plant your family in the house of God. Para ang pamilya natin shall flourish. Ang mga anak natin shall flourish. Amen. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos sa masalangit, thank you God for a great message this morning about building family. We need faith in God. We need to founded in the Word of God and flourish in the house of God. Kaya bang tinutugtog at panyaya, I encourage every family, every leader of the home, to come in the altar if you want your family blessed by God. Have family, the family must have faith in God. Sige po. Kung ang bawat pamilya mayroong panampalataya sa Diyos, magtiwala sa Diyos, bawat pamilya sama-sama lalapit sa Diyos,
sama-sama nanalangin, sama-sama nagbabasa ng salita ng Diyos. What a blessing the Lord will bless this family. The family shall flourish. Sige po. You want to pray your family to bless by God, why not come in the altar? Pray for your family. Pray every member of your family to bless by God. Kung ang pamilya mo dito na sa simbahan, pray that you plant your family in the house of God. Ipanalangin mo, Lord, I will plant my family in this house and I want my family blessed by God, my children blessed by God. Sige po, why not come in the altar and talk to God? Sige po. Wala ang pamilya mo rito, pero gusto mong ipag-pray ang pamilya mo, ng pamilya mo isang araw, makasama mo, isa kayong panampalataya, isa kayo sa simbahan. Why not come in the altar and pray for your family? Sige po. Pray for your family. Baka mayroon ka pang membro ng pamilya na hindi pa saved, hindi mo pa kasama sa simbahan, wala pa sila sa kalooban ng Diyos. Why not kneel down and beg on God and pray to God that God will answer your prayer for your family, for your children. Sige po. Pag-pray mo ang iyong pamilya na i-bless ng Panginoon. Sige po. The altar is open. The presence of God. Narito, handa kang pakinggan about concern for your family. Sige po. Ano man ang nais mong mangyari sa iyong pamilya, bakit hindi mo ilapit sa Diyos ngayong umaga at ipag-pray mo ang pamilya mo na kayo magtiwala sa Diyos and plant your family in the house of God